Pagkatapos naming kumain ay may nakita ko mga gamot at vitamins na nakahanda sa gilid ng table. Nangunot ang akin noo. Ma, para po ba sa akin iyan? Nguso ko sa mga iyon. Napalingon din si mama sa gawing iyon. Kailangan mo yan anak. Kinuha ni mama ang mga blisters na gamot at vitamins at ipinakita sa akin. Halos lumuwa ang mga mata ko nang mabasa ko ang mga iyon. Biglang umahon ng konting kaba sa akin dibdiba. Isa akong nurse at alam ko ang mga ganito ay ibinibigay lang ng mga doktor para sa mga buntis. Hindi kaya buntis ako? Congrats ate, pagkakaroon na ng kapatid sa Trisha. Magiging ate na siya. Biglang lapit ni Tina at matamis na ngumiti. Ha? 6 weeks ka ng preggy ate? Ako naman ay napatulala na lamang at palipat-lipat ng tingin sa dalawang nasa harapan ko. Biglang umahon ang saya sa aking puso. Para akong na-excite na ako'y nagdadalang tao sa pangalawang pagkakataon. Kami na Dustin, magiging ate na sa Trisha. Ang anak ko na hanggang ngayon ay wala pa. Muli ay nangilid ang aking mga luha. Naghalo na ang mga emosyon na aking nararamdaman. Masaya dahil mayroong buhay na muli sa aking tiyan. Magkakaanak na muli ako pero may guhit ng sakit din dahil sa mga sandaling ito ay wala pa din ang aking anak na si Trisha. Napahikbi ako ng malakas. Si Trisha. Naramdaman ko ang paglapit ni Papa sa akin. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at pumasok ang doktora. Is still crying, Mommy? Lumapit ito sa akin kaya umalis sa aking pwesto si Papa. Marami muna itong chinek sa akin bago muling humarap sa akin. Kailangan mo, Mommy, magpahinga at mag-relax. Bawal sa iyong umiyak. At sobrang pagiging emosyonal dahil dalawa na kayo ng baby mo. Mahinahon sa pagsasalita si Doktora. Ilang sandali pa mga tagubilin nito ay umalis na rin. Nagpapasalamat ako sa aking pamilya na hindi ako iniiwan. Nagpumilit na rin ako makauwi dahil parang hindi ko matatagalan ang amoy ng ospital. Parang masyadong naging masalan ako sa lahat ng aking naaamoy na alam kong parte ito ng aking pagbubuntis. Mabuti na lamang at pinayagan na akong ma-discharge kung kaya pagkahapon ay nakalabas na kami ng ospital. Matapos ng 1 oras na pagbabiyahe nakauwi kami lula ng isang magandang kotse. Nagtaka ako kung kaninong sasakyan ang aming sinakyan, lalo pa at mukha itong mamahalin. Nagtanong ako kay mama kung kanino iyon. Ay sa kakilala daw nila. Hindi na lamang ako nangulit pa. Nakatulog lamang din ako sa biyahe. Napansin ko ang ilang mga bantay na sa harap ng aming bahay. Hindi sila mga pulis dahil hindi naman mga naka-uniforme. Sino sila, Tina? Bulong ko sa aking kapatid sabay nguso sa mga nakatayong mga lalaki na mukhang mga bouncers sa laki ng mga katawan. Bodyguards. Simpleng sagot nito. Ano? Takang tanong ko. Ang sabi ko bodyguards, mga bantay. Paano tayo nagkaroon ng bantay? Sasagot pa sana si Tina nang sumigaw si Papa. Hindi pa ba kayo magsisipasok dito? Anong tinatayo-tayo niyong dalawa dyan? Parang naiiyamot na si Papa habang kunot-no ito. Mabilis tuloy kaming humakbang na dalawa para makapasok sa loob ng bahay. Matapos ang ilang oras ay nagpalit ako ng komportabling damit. Isinuot ko ang napakalaking t-shirt ni Dustin na ewan ko ba ay gustong-gusto ko itong isuot. Idagdag pa ang naiwan nitong amoy. Pakiramdam ko tuloy ay yakap-yakap ko ito. Mabuti na lamang at may naiwan siyang damit dito. Sobrang namimiss ko na si Dustin. Ilang araw na kaming hindi nagkikita. Paano pa kaya kung malaman niyang wala dito sa akin tabi ang aking anak? Naluluha kong kinuhang isang teddy bear ni Trisha. Nangungulila ako sa kanilang dalawa. Ayoko na sanang maging emosyonal lalo pa at may bagong baby ako sa akin tiyan pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Mabilis akong lumuhod sa kama at ipinikit ang mga mata. Kailangan ko ng panalangin para sa kaligtasan ng aking anak na sana pagising ko ay nasa akin tabi na ang mahal kong anak. Matapos ang aking dasal ay humiga ako at niyakap ng gusto ang teddy bear ng aking anak na hilam ng mga luha ang aking mga mata hanggang sa mapagod ang mga mata at nakatulog na. Naalipungatan ako nang makaramdam ng init sa katawan. Parang ang sikip-sikip pa ng aking higaan. May matigas pang bagay na nakahawak sa akin tiyan kung kaya't hindi ako makakilos. Ramdam ko din ang hininga nito sa aking leeg. Unti-unti ko iminulat ang aking mga mata dahil pakiramdam ko ay hindi tama ang higpit ng nakadagan sa akin. Nalaki ang aking mga mata nang mapagtanto na malaking mabalahibong braso ang nakayakap sa aking tiyan. Malakas akong napatili. Oh shit! What happened, sweetheart? Boses ng taong kilalang kilala ko.
Napabangon ako ng mabilis at tumarap sa aking katabi. Tama nga, sa Dustin. May masakit ba sa'yo, sweetheart? Napabangon sa Dustin na kahit parang inaantok pa ang mga mata ay pilit pa rin bumangon. Tinitigan ko ito at sinuri ang buong mukha nito, pababa hanggang sa kanyang katawan at mga paa. Ikaw ba yan, Dustin? Paninigurado ko. Of course, sweetheart. Walang ibang Dustin sa buhay mo. Tangi ako lang. Sabay haplos dito sa aking pisngi. Ang mainit itong palad ang nagbigay sa akin ng kapanatagan. Hindi ko tuloy napigilan ang mapahawak sa malapad nitong dibdib na matigas. Naramdaman ko na lang ang paglapat ng labi nito sa akin. Ilang araw ko itong kinasabikan. Kung kaya ay hinalikan ko rin ito pabalik. So sweet. Paus na boses ni Dustin matapos ang aming nakalulunod na halik. I missed you. Mahina akong salita na alam kong narinig nito. I missed you too, my sweetheart. Bago ito muling humalik sa akin ay pinigilan ko ito. Marami akong gustong sabihin dito dahil kailangan itong malaman ang nangyari sa aming anak. Hindi ko napigilan ang humikbi. Dustin. Sweetheart, why are you crying? May masakit ba sa'yo? Please tell me. Nag-aalala itong hinawakan na magkabilang kamay ko. Umiling ako. Sa Trisha, I'm sorry. Nakagawa ko ng malaking kasalanan. Nawawalang anak natin. Halos ayaw lumabas sa akin bibig ang mga katagang iyon. Napatigil ito sandali at tinitigan ako. Pilit kong binabasa ang magiging reaksyon nito pero nakatunghay lamang ito sa akin. Dapat magalit ito sa akin dahil napabayaan kong mawala ang aming anak pero parang wala akong mabasa mula dito. Narinig mo ba ang sinasabi ko? Atungal ko. Yeah. Simpleng sagot nito pero nakatitig lamang ito sa akin. Bakit ganyan lang ang reaksyon mo? Di ba dapat magalit ka sa akin? Bakit yun lang ang sagot mo? Parang gusto ko tuloy lalong magdamdam dahil parang wala lang dito ang pagkawala ng aming anak. Stop crying na, sweetheart. Bawal kang umiyak. Itinaas nito ang kanang kamay at pinahid nitong aking mga luha. Napatikwas ang isang kilay ko. Bigla akong kinutuban sa huling sinabi nito pero bago pa ako makasalita ay bumaba ang kamay nito sa aking tiyan. Ang baby natin baka umiyak din. Marahang haplos dito sa aking tiyan. Nalalaki ang aking mga mata at napanganga. Ibig sabihin ay alam na nito? Kailan pa? Paano mo nalaman? Sinabi ba sa'yo nila mama? Umiling ito at ngumiti. Kita sa mga mata nito ang pagkislap sa mga mata. Nung sinugod ka namin sa ospital, napasinghap ako. Teka, wala ka naman dun ah. Natigil tuloy ang aking mga luha. Ngumiti ito sa akin na para bang naa-amuse. Ako ang nagdala sa'yo sa ospital, sweetheart. Napaawang na lamang ang aking labi. At ikinuwento nito kung paano niya ako nasalo dahil sa aking pagkulops pagdating nito. Hindi ako makapaniwala na galing pa pala ito sa isang misyon at naka-uniforme pa. Alam na rin pala ng pamilya ko ang trabaho nito. Bahagya pa ako nagtampo dahil hindi ko man lang ito naabutan nang magising ako. Sa kanila nilander rin pala ang mga tauhang nakakalat sa paligid ng aming bahay, pati na ang kotseng mamahalin ay mula kay Dustin. Nang matapos niyang ikwento iyon ay muli ako napaiyak kaya natataranta itong napahagod sa aking likod. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Sa Trisha, hindi pa siya nakakauwi. Napahinto ito sa paghagod sa aking likod at nagtamang aming mga mata. Bakit ganyan ka lang? Wala ko bang pakalam sa pagkawala ng anak natin? Masamang loob na napatingin ako dito. Sweetheart, nabitin ang pagsasalita nito nang muli humirit ako. Umalis ka nga sa harapan ko. Nabubuisit ako sa pagmumukha mo. Alis! Hanapin ko ano ko. Itinulak ko ito sa dibdib at akmang aalis na sa harap nito para bumaba ng kama nang bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Napalingon ako sa pintuan. Mommy! Halos lumundag ang aking puso nang makita ko ang aking anak. Yakap-yakapan nito ang teddy bear na kayakap ko kagabi. Baby ko! Mommy! Patakbon lumapit ito sa akin. Ako naman ay parang natulo sa aking kinaupan dahil hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nakikita. Ang anak kong si Trisha nasa aking harapan. Mabilis ko itong niyakap ng mahigpit. Salamat sa Diyos na dito ka na anak ko. Umiiyak ako habang yakap kong aking anak. Mommy, why are you crying? Inosenteng tanong ni Trisha.
I'm sorry. Napabayaan kita, anak. Hindi na kita iiwan. Sorry. Hagulhol ko. Naramdaman ko ang marahang haplos sa aking likod na alam kong palad iyon ni Dustin. Hinarap ko ang aking anak na kahit lumuluha pa. Sinong kumuha sa'yo, anak? Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Bigla akong nanginig sa aking itinanong. Umiling ang maliit nitong mukha sa akin habang nakatingala. No, mommy. Si Manong po, binigyan ako ng cookies. Masarap yung cookies. Tapos sabi niya, sama daw ako kasi maraming cookies doon. Pero konti lang naman ang binili niya, mommy. Paliwanag nito. Ano? Si Manong ba? Si Romeo? Paninigurado ko. Pakiramdam ko ay mabilis na umakyat ang dugo ko sa aking ulo. Yes po, mommy. Tapos iniwan niya lang po ako doon. Binigyan niya ako ng maraming pagkain tapos nanood lang po ako. Puro Peppa Pig. Tapos may lola doon. Sinama niya ako sa bahay niya. Binantayan niya ako, mommy, kasi sabi po ni Manong. Dagdag nito. Ako naman ay halos hindi kumurap sa mga salitang namutawi sa bibig ng aking anak. Lumingon ito sa akin yung daddy. Galit si Manong pag nagsasabi ako ng daddy. Bakit siya galit sa'yo, daddy? He always saying bad words. Kaya tinatakpan ko ang ears ko po. Ganito po. Ipinakita nito ang dalawang kamay na tinakpan na magkabilang tenga nito. Narinig ko ang mahinang pagmumura ni Dustin. Mukhang hindi nagustuhan ang pagsusumbong ng kanyang anak. Erase na natin yan, baby, okay? Let's forget everything. Dapat maging happy na tayo. Mabilis na kinandong ni Dustin si Trisha. Trisha? Marahan kong hinaplos ang pisngi nito. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ligtas at maayos ang aking anak. Salamat sa Ama dahil pinakinggan niyang aking panalangin. Mommy, stop crying na. Lola said you should not crying. Bawal daw ikaw masad at magalit. Are you sick, mommy? Napaawang na lamang ang aking bibig dahil sa diretsyo nitong pagtatanong sa akin. She is not sick, anak. Pero need ni mommy na maging healthy and safe para kay baby. Humaplos ang kaliwang kamay ni Dustin sa aking tiyan. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Trisha nang mapatingin ang kamay ng kanyang daddy sa aking tiyan. Masakit ang tummy mo, mommy? Marahas na napatawa si Dustin kaya nasiko ko ito sa kanyang tiyan. Napatingin din sa kanya ang bulilit. Tumigil naman ito at pinipigilan ang muling pagtawa. Hindi masakit ang tiyan ni mommy pero may baby na si mommy dito. Muling humaplos ang kamay nito sa aking tiyan. Baby? Inosenteng tumingin ito sa akin. Maya-maya pa'y tumayo ito sa pagkakaupo sa kandungan ng kanyang daddy at umupo sa aking hita. Parehas kaming nagulat ni Dustin ng itaas nang maliit nitong kamay ang aking damit at sinilip ang akin siya na maliit. Where's baby? Takang napatigil ito at tumingin sa amin. Narinig ko ang paghalakhak ni Dustin ng malakas. Dustin! Pero wala itong tigil sa pagtawa. Habang si Trisha naman ay nakatingin sa amin lalo na sa kanyang daddy na tawang-tawa. Mommy, gusto ko po makita ang baby. Is it a girl or boy? Muling tanong nito. Tumikim muna ako at masamang tingin na ibinigay ko kay Dustin bago ko hinarap si Trisha. Maliit pa ang tummy ni mommy. Pag lumaki na ito, ay lalabas na si baby. Magiging ate ka na. Nakangiti ako habang hinawakan ko ang maliliit nitong kamay at dinala sa akin tiyan. Wow, really? Biglang nagdingning ang mga mata nito. I'm ate na, mommy? Like you and Tita Tina? Masayang mukha itong nakatingin sa akin. Tumango ako dahil ang talino ng baby ko. She's a girl now, mommy. Malawak itong nakangiti at hinaplos ang akin tiyan na para bang sigurado na. He is a boy, anak. Biglang singit ni Dustin. Sabay kaming napalingon ni Trisha sa kanyang daddy. Mukhang may isang taliwa sa gusto ni Trisha. She's a girl, daddy. Marami akong dolls and teddy bears. I can share my stuff to her. He is a boy, anak. Kasi girl ka na kaya boy naman tayo. Bigla akong nakurot sa tagiliran sa Dustin nang makita kong mukhang iiyak na sa Trisha. Sige, paiyakin mo. Pagbabanta ko kay Dustin. Okay, it's a girl na. Labas sa ilong na sabi ni Dustin. Ako naman ay biglang naasar kay Dustin. Hindi na lamang hintayin ko anong gender ang lalabas. Dahil kung para sa akin, mapababae man yan o lalaki, ayos lang. Mamahalin ko ng buong buo dahil anak ko ito at ako ang magbubuntis. Masayang aking pakiramdam dahil muli ay kumpleto kami ngayong pamilya. Hindi muna pumuntang bukid si Papa para makapamahinga muna. Habang si Tina naman ay pumasok na muli at kasama nito si Lander na para na niyang anino dahil panay buntot.
Nalaman ko din ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang pagkagalit ni Romeo kay Dustin para magawang kidnapin ang aming anak. Para akong nanood ng isang movie habang ini-imagine ko ay kinukwento ni Dustin sa akin. At talagang magagaling sila lalo na sa kanyang mga kaibigan at big boss. Nagpapasalamat ako ng marami kahit napakasamang nilalang pala ni Romeo Baramundi ay hindi niya ginawang sakta ng aming anak. May puso pa rin siya kahit papaano. Pero kahit ganoon ay galit pa rin ako dahil sa ginawa niyang pagkuha sa bata na walang kamuwang-muwang. Kahit nakakagalit ang ginawa nito ay nakaramdam din ako ng konting lungkot dahil namatay pala ito sa kanilang enkwentro. Maski pala ang pamilya nito ay kasamang hinahunting ngayon ng mga otoridad na nakatakas na sa ibang bansa. Lumipas pa ang ilang araw nang magpaalam na si Dustin at balak na kaming isama nito sa kanyang pag-uwi. Nakita ko ang labis na pagkalungkot sa mga mukha ng aking magulang dahil alam nilang mapapalayo na sa kanila ang kanilang apo. Sobra kong mamimiss ang napakaganda kong apo. Maluhaluhang niyakap ni Mama sa Trisha. Wala na kaming makulit dito. Iiwan na kami ng aming bulilit na si Trisha. Pabiro pa si Papa pero nakikita ko sa mga mata nito ang pamumula. Parang pinipigilan ang wag maluha. Naantig naman ang aking puso. Mama at Papa, pwede po kayo sa aming tahanan. Anytime po ay makakapunta kayo para makita ang inyong apo. Ani Dustin. Ma, Pa, mauna na po kami. Nagpaalam na ako at niyakap sila ng mahigpit. Nagpapasalamat din ako dahil tinanggap nila si Dustin sa kabila ng galit nila nung una. Tinulungan ni Papa si Dustin na ilagay ang aming mga gamit sa likod ng sasakyan. Bye-bye, Lola. Yakap ni Trisha at hinalikan si Mama sa pisngi. Bye-bye, Lolo. Yakap din ito sa kanyang lolo at hinalikan ito sa pisngi. Pumasok na kami sa loob ng sasakyan at hinihintay na lamang si Dustin. Nakita ko pa ang pag-uusap ng aking mga magulang at ni Dustin ng seryoso. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan kaya hinayaan ko na lamang sila. Nang matapos ay sumakay na si Dustin sa driver's seat. Maya-maya ay umandar na ang sasakyan. Kumaway ako sa bintana kila Mama at Papa. Paglabas ng sasakyan sa gate ay kitang-kita ko pa ang mga Marites na nakaabang sa harap ng tindahan ni Aling Marites hanggang sa magsimula na kami lumayo sa aming lugar. Inabot kami ng ilang oras bago kami nakarating sa mansyon ni Dustin. Tulog na nang pinangko ni Dustin ang aming anak. Mabilis naman na dinaluhan ako ni Nanay Lourdes. Namiss ko ito dahil ilang linggo din kaming hindi nagkita. Masaya akong nandito ka na, Iha. Nakangiti si Nanay Lourdes sa akin. Namiss po kita, Nanay. Lahat kayo dito. Masaya akong yumakap dito kaya napayakap din ito sa akin bilang ganti. Matapos ang ilang sandali ay tumabi ako sa aking anak sa paghiga. Nandito kami sa silid na aking tinutulugan nung una. Nag-iba na ang kulay ng dingding. Masyado ng girly ang kulay. Masarap sa mata ang kulay pink at peach na kulay na dating all white nang ako pa ang gumagamit nito. May ilang mga kagamitan na rin ang binago. Ang sabi ni Dustin ay para kay Trisha na daw ang kwartong ito. Hindi na ako nagreklamo dahil natutuwa ako para sa aming anak na may sariling silid. At tsak naman, nasa kwarto ni Dustin na ako pepermi. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Naramdaman ko na lamang na para akong dinuduyan kaya napadilat ang isang mata ko. Dahil karga ako ngayon ni Dustin at dahan-dahan ako nito ibinaba sa malambot nitong kama. Dustin? Sweetheart. Mabilis naman itong tumabi sa akin. Naamoy ko ang mabango nitong amoy na gustong-gusto ng aking ilong singhutin. Masarap at nakaka-relax, kaya isinubsob ko ang aking muka sa dibdib nito. Bakit ang bango mo? Tanong ko. Napansin ko na parang nanigas ang katawan nito dahil sa inamoy-amoy ko ito ng husto. Daig ko pa ang aso. What are you doing, sweetheart? Napapaos nitong sambit. Gusto ko ang amoy mo. Ang sarap sa ilong. Parang gusto kong kainin. Nahihibang kong sambit sabay kagat sa matigas nitong dibdib. Oh shit, sweetheart. Pinaglilinhan mo ba ako? Ha? Takang tanong ko at muli ay sininghot ko ang leeg nito. Langiya, pinapahirapan mo ako. Oh shit, ginising mo siya, sweetheart. Napatigil ako sa aking ginagawa dito at tiningnan ito. Nagtama ang aming paningin. Ano ba yung bibig mo, panay mura? Asar ko dito. I'm sorry, I didn't mean it. Ikaw kasi panay kasingot sa akin. Pinapainit mo ko. Parang maamunto pa ito sa akin. Alam ko na ang gusto nito. Kahit hindi ko naman ito singutin ay titigasan pa rin naman ito. Kunwari ka pa. Gusto mo lang makaisa eh. Masungit kong sagot. Sweetheart, ang tagal na natin nang huli tayo mag-make love.
Hindi naman natin magawa kasi katabi natin ang ating anak. Ngayon na lang, please. Paawa effect pa ito sa akin. May baby na sa tiyan ko. Hindi pa ba sapat iyon? Please, sweetheart. Habang maliit pa si baby sa tiyan mo, dapat makarami tayo. Pag lumaki na yan at lumabas na, baka matagalan pa tayo Nabitin ang pagsasalita nito nang magsalita ako. Ang dami mong dada naman. Sige na, para magtigil ka na. Nakita ko ang pagliwanag sa mukha nito na para bang nanalo sa loto. Oh God, sweetheart. Gagawa tayo ng mga kamay at paa ni Junior. Parang nahihibang nitong sambit. Wala na ako nagawa sa napakabilis nitong mga kamay. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na wala nang saplot sa katawan. At ngayon ay parehas kaming napapaungol na lamang sa sarap ng aming pagmamahalan. Nakailang rounds pa kami dahil hindi naman ito papayag ng isa lang. Kaya pagod na pagod ang aking katawan at mabilis na ginupo ng antok. Hinayaan ko na lamang ito na siya na ang maglinis sa aking katawan. Be careful, anak. Kita-kita ko kung paano magtatakbo sa Tricia sa malawak na sala. Nandito kami sa sala at nakaupo ako sa malambot na sofa habang nanonood ng cartoons. Mukhang nabagot sa Tricia sa pinapanood nito dahil bigla itong tumayo at palakad-lakad hanggang sa nagtatakbo na. Alam kong naninibago pa rin ito sa malaking bahay ng kanyang daddy. Kahit pa nakapunta na ito nung una, pero panay pa rin ang libot ng mga mata nito sa mga bagay na nakikita. Ilang beses ko itong sinabihan na huwag humawak ng mga antigong kagamitan na alam ko naman na napakamamahal ng mga iyon at baka makasira ito. Nakakahiya naman kay Dustin at sa iba pa mga kasambahay dito. Sumusunod naman ito kaya lang kung minsan masyado itong curious sa lahat ng nakikita. Kung ano-ano ang mga itinuturo at tinatanong na kung minsan ang hirap sagutin. Mabuti na lamang nandyan ang kanyang daddy at ito ang madalas na magpaliwanag. Tumigil ito sa pagtakbo at humarap sa akin. Mommy, can I eat pancakes? Mukhang nagugutom na naman ata ito, samantalang ang dami na nitong nakain na tanghalian. Nagugutom ka na naman, baby. Katatapos lang natin mag-lunch, ha? Kunot noo ko dito. But I'm hungry, mommy. Nakanguso pa ito at lumapit sa akin. Tinatamad pa naman akong tumayo dahil ang sarap na ng pagkakaupo ko pero ang makulit kong anak ay hinawakan ng isang kamay ko at hinila. Please, mommy. Later na lang, anak. No, I want to eat pancakes. Pasigaw na anito sa akin at bakas ang naiinis na boses. Tricia, don't raise your voice. Mahinahon kong babala. Bigla itong pumalahaw ng iyak. Ganito pa naman ito, kailangan masunod ang gusto. Umiyak ito at bumitaw sa akin habang tinatakpan ng maliliit nitong mga kamay ang muka. Nakita ko ang pagkukumahog na pagbaba ni Dustin mula sa elevator. Patakbo ito lumapit sa amin. What happened? Mabilis nitong dinaluhan ng umiiyak na bata. Lumuhod ang isang tuhod dito upang magpantay sila. Why are you crying, my baby? Pag-aalo nito sa aming anak. Isinubsob naman ni Tricia ang muka sa leeg ng kanyang daddy at nagsumbong. I want to eat pancakes, pero ayaw ni mommy. Atungal nito. Tumingin naman sa akin sa Dustin at tumayo ito at kinarga sa Tricia. Kakakain lang natin. Gusto na namang kumain. Hayaan mo siya, sweetheart, kung gusto niyang kumain. Marami tayong stocks. Ayoko nagugutom ang baby natin. Lumapit ito sa akin at tinawakan ng kanang kamay ko habang ang kaliwang kamay nito ay karga sa Tricia. Sa kusina tayo, sweetheart. Papakainin natin ang dalawa nating anak. Malawak na nakangisi ito sa akin. Ayoko pa sanang tumayo ngunit parang biglang natakam din ako. Siguro nga gusto din kumain ng baby ko sa tiyan. Kinuha ko ang remote control para patayin ang TV bago tumayo. Hinawakan ako ni Dustin sa akin bawang habang karga nito sa Tricia. Nang makarating ay pinaupo nito ng maayos ang bata at ipinaghila naman niya ako ng upuan. Maya-maya pa ay tinawagan nito ang chef. Ilang minuto lang ay sumulpot ang chef kasama ang tatlong kasambahay at nagsimula silang magluto ng pancake na request ni Tricia. Habang naghihintay kami sa malaking lamesa. Gusto kong kumain ng empanada na ang palaman ay sisig na maraming sili. Biglang bulalas ko. Ewan ko bakit yun ang gusto kong kainin. What, sweetheart? Bakit naman sisig na maraming sili? Okay na yung empanada? Ipinatong ni Dustin ang kaliwang braso sa aking upuan. Gusto kong kainin yun eh. Bakit ba? Masungit kong sagot. Masyadong maanghang naman kung maraming sili ang kakainin mo, sweetheart. Baka masuka ka. Malumanay ang pananalita nito. Gusto ko ang kainin yun. Kakainis ka naman eh. Napalakas ang aking boses kung kaya napatingin si chef at ang tatlong kasambahay sa aming gawi. Shh! Don't away-away.
Bad po yun, sabi ni Lola. Biglang singit ni Trisha. Parehas tuloy kaming napatingin sa aming anak na nasa aming gitna nakaupo. Hindi kami nag-aaway ni Mommy. Usap lang kami, baby. Sabi ni Dustin na tinaplos ang buhok nito. Ako naman ay napairap na lamang nang tumingin si Dustin sa akin. Chef, pakigawa naman ang empanada ang wife ko. Ang gusto niyang palaman ay sisig na maraming sili. Saad ni Dustin, kung kaya ay napaharap ako sa kanila. Nakita ko pa ang pagtataka sa mukha ni Chef ngunit hindi naman ito nagkomento pa. At tumango na lamang. Pati po mango shakes na may cheese, Chef. Hirit ko. Parang natigilan naman si Chef at maya-maya pa tumango na lamang at ngumiti. Okay po, ma'am. Parang nabuhay ang aking dugo dahil na-excite akong kainin ng empanada na ang palaman ay sisig na maraming sili. Gusto ko na maglaway pag naiisip ko ang anghang mula sa sisig. Dagdagan pa ng mango shake. Napapikituloy ako at napahawak sa akin tiyan. Tiyak ang baby ko ang gustong kumain noon. Sweetheart, okay ka lang? Tanong ni Dustin kung kaya ay napadilat ako. Bakit? Mukha ba akong hindi okay? Nayayamot kong sagot dito. Hindi ko alam pero naiinis ako sa mga pinapansin sa akin ni Dustin. Ilang araw na kami dito sa kanyang bahay. Sa katunayan niyan, naiinis ako sa tuwing nakikita ko ang mukha nito. Parang lagi niya akong iniinis kahit wala pang ang ginagawa sa akin. Pag wala naman ito ay mas lalo ako naiinis dahil hinahanap-hanap kong amoy nito. Nabanggit ko naman sa kanya ang tungkol doon dahil hindi ko na napipigilang magalit dito nang minsang hindi ko ito nakita sa akin tabi pagkagising ko sa umaga. Kaya tuloy hindi ito makapasok-pasok sa kanyang trabaho. At sa loob lamang ito ng kanyang opisina nagtatrabaho. Kasama kami ni Tricia na walang tigil sa kakapanood ng cartoons na paulit-ulit. Wala pang 30 minutes na paghihintay nakaready na ang aming pagkain. Si Tricia na masayang masaya dahil sa kanyang paboritong pancakes, habang maraming empanada naman ang nakahain mula sa aking harapan, pati ang mango juice na may cheese. Wala na akong pakaalam kung magkanda paso-paso na ako sa aking pagkagat dahil sa nakakalaway na pagkain. Careful, sweetheart, mainit pa yan. Hindi ko ito pinansin bagkus tuloy lang ako sa pagkain ng empanada. Mas lalo akong ginanahan sa sarap ng sisig na maraming sili. Ramdam ko ang pagpawis sa akin noo at leeg pero wala akong pakialam dahil importante sa akin ay ang masarap na pagkain. Hindi ko nga inalok sa Dustin dahil ayokong bigyan nito at baka ubusin lang nito. Grabe, ang sarap! Naka-anim na akong empanada. Kinuha ko ang juice at nilagok iyon. Napadighay ako ng malakas. Narinig ko ang pagtawa ni Tricia kaya napalingon ako sa kanya. Mommy, you're really hungry pala eh. Sabi nito habang umunguya. Natawa na lamang din ako dito at napatingin naman ako kay Dustin na ngayon ay nakapangalumbaba ang mukha nito sa kamao nito at nakatingin sa akin na para bang enjoy sa pinapanood. Bakit? Ngumiti ito ng matamis sa akin. You really look so beautiful, sweetheart. Mas lalo ka palang gumaganda kapag naglilihi ka. Mapungay ang mga mata nitong nakatitig sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay nag-blush ang magkabilang pisngi ko dahil sa sinabi nito sa akin. Baka gusto mo lang makikain ng pagkain ko, kaya sinasabi mo yan? Tumikwas ang isang kilay ko. Gusto ko lang makasiguro at baka inuuto lamang ako ni Bakulaw. Nawala ang magandang ngiti nito at maya-maya pa'y bigla itong tumawa. So sobrang tawa nito ay napapaluha pa. Kaya naiinis na naman ako dito. Ito naman ay walang pakaalam basta tumawa lang. Mabuti na lamang at kami lang ang nandito sa kusina at wala si Nanay Lourdes at ang ilang kasambahay. Sa disko'y napatayo ako at lumapit dito. Hinawakan ko ang buhok nito at sinabunutan ko si Bakulaw. Oh my! Shit, sweetheart! What you doing? Stop that! Saway ni Bakulaw sa akin pero ako'y nanggigigil pa. Mommy, what are you doing to my daddy? Gulat na gulat ang mga mata nitong nakatingala sa amin. Napahinto tuloy ako dahil sa aking ginagawa pero bago ko mabitawan ang buhok ni Dustin ay may boses ng babae ang nagsalita. Oh my God! Dustin! Lahat kami diretsong napatingin sa babaeng biglang pumasok sa kusina. Nagulat ako sa oras nito dahil ngayon ko lamang ito nakita. Para itong first lady sa postura ng pananamit nito. Parang nasa 50s pa lamang ito ngunit napakaganda ng hulma ng muka. Masyadong makinis sa muka pati na ang maputing balat nito. Napanganga na lamang ako habang patuloy na lumalapit ito sa aming gawi. Mom, mahinang sambit ni Dustin na aking ikinasinghap. Ang babaeng nasa harapan namin ay mommy ni Dustin. My gosh. Kaya pala wala ka ng paramdam sa amin ng daddy mo dahil nag-asawa ka na?
Masamang loob na sabi nito at napatigil ito sa aming harapan. Tinitigan ako nito ng matagal bago bumaba ang paningin nito kay Trisha na kumakain pa rin hanggang ngayon. Para itong naestatwa na mapatitig ito sa aming anak. Maya-maya pa'y napasinghap ito at napahawak sa kanyang bibig. Oh my God! Totoo ba to? Nabitawan ko ang buhok ni Dustin na makita ko ang reaksyon sa mukha ng mommy ni Dustin. Biglang umahon ang aking kaba at bigla akong nanliit sa akin sarili. Alam kong mayaman tao si Dustin ngunit hindi ko napaghandaan ang tungkol sa pamilya nito. Paano kung ayaw ng pamilya ni Dustin sa akin? Sa amin ng anak ko. Naramdaman ko ang paghawak ni Dustin sa aking kamay at masuyo itong hinalikan.